What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang like, share nyo rin na mga videos. So yun guys, pag-review tayo ng digital multimeter galing sa Zotec or Zoyi. So ito guys ay binili ko. At itong model na to ay ZT111. Ayan guys. So patoksin nyo yung laman niya guys. So meron siyang temperature sensor, ayan guys. So, okay. Ito, test probes. Ayan guys, positive and negative test probe. Ayan. So, balik nga pala guys, gagawin natin ay i-upgrade na natin yung battery niya. So, from AAA na battery to lithium ion guys. So galing sa disposable vape na battery. At ito yung digital multimeter niya mismo. So ayan guys, ano ba napapansin nyo? So bakit may butas doon? So ayan guys, ang gagawin kasi natin dyan ay kokopyahin natin yung unang ginawa ko. So bali ito ay parang naging version 2 nung unang gawa ko guys. So ito yun. So ito yung alisin ko muna ito guys. So parang ito na yung naging upgraded version nito. So kung nakita nyo guys, magkapares sila. So kala nyo magkaibang company niya, magkapares pa yung company niyan guys. Itong Zoyi ay Zotec Instrument. Ito naman ay Zotec Instrument guys. Pares, di ba? Pares lang yung company. Tsaka kung nakita nyo guys, ZT pares yan. Kasi yung ZT means is Zotec po yun. Tapos ito na yung model number nyo na lang guys. So ito ay 111, ito ay 102. Ayan. So lalagyan ko rin siya ng LED rito. Okay? So, ang pinagkaiba niya nga pala guys dito is mas maraming function to. Kaysa dito sa dati. Okay, pero hindi ko lalagyan ng pindutan dito muna guys. So sa future video na lang yon. Tsaka itong IR tester guys, ito wala to, ito meron. Okay, so kung nakita nyo, malaki ang difference nya sa selection. Okay, ito merong non-contact voltage. Ito guys wala. Meron tong microamps, ito wala. Okay, so dalawa agad yung meron ditong function versus dito guys. So kung di ko nilagyan ng pindutan dito, tulad nito guys, para sa range to. So kung di ko nilagyan ng pindutan dito, ito guys may range na. May range buttons na siya. Okay, tapos kung nakita nyo dito guys, hold tsaka backlight to. Ito naman guys, hold tsaka select. Ito guys, select lang. Okay, so ito range backlight. So magkaiba siya guys. Okay, so nagkaroon ulit siya ng pangalawang button. Ayan. Okay, so ito 9,999 counts, ito 6,000 lang guys. So malaki talaga ang difference nito guys. Okay, so ayan, binutasan ko na to para sa type C. Ayan guys, so malinis po yan. At may mga butas dito sa likod. So kasi TP4056 module nilalagay ko rito. Pakita ko sa inyo guys mamaya. Tapos ito para sa buzzer, para marinig ko kahit sobrang ingay. So bale, make sure guys yung Zotec nyo ay may serial number. Ayan, para make sure na original po yan, na talagang Zotec yung gumawa. Kasi meron pong ano nito tag dito, may counterfeit or yung generic guys, local made. Okay, so pagka walang serial tulad nito, ayan pag wala po niyan ay hindi ko sinabing peke, kasi halos parang kung pares lang naman ng function, pero yung internal niya guys ay magkaiba. Okay, so pakita ko sa inyo yung original na internal niya. Pero bago yun guys, ayan, open natin siya. So may makikita kayo guys, so naka-on din siya tulad nito.
Pag in-on ko to, naka-on na agad yung backlight. Ayan. Pagka pinatay ko to, yung parang version 2 ko na ng circuit. Ayan. Pwede mag-off, guys. Ito, pagka in-off ko naman to, ayaw. Naka-on pa din. Kaso ang downside din tong dalawa, pagka after 30 minutes, after 10 minutes or 15 minutes na hindi nyo ginagamit, mamamatay yung digital niya pero nakabukas pa rin yung backlight niya. Pero okay lang naman sa akin yun kasi naka charger na po siya, guys eh. So kahit na malobat, pwede ko siya i-charge. So habang nagcha-charge, pwede ko rin siyang gamitin. So yun po yung kagandahan dyan. So ayan, at ano pa ba gagawin natin, guys? Buksan na natin. So ito muna, guys, sa battery. So ayan, AAA yung battery niyan. So ayan, Energizer yung gamit ko. Pagka bumili kasi kayo nito, guys, alam ko wala yatang kasamang battery to. Pero swerte kayo, guys, kung may kasamang battery kasi hindi nyo na kailangan bumili. Tsaka ang downside ng naka AAA na battery is hindi nyo siya pwede i-charge kung hindi siya rechargeable. At sa backlight niya, guys, kapag ka-lobat, yung backlight niya mahina, pati yung buzzer. Hindi nyo na marinig yung buzzer kasi 3 volts yung buzzer niya. So pagka naging 1 volt na lang yan or 2 volts, mahina na po yan. So ayan, guys, ha. Bale, ano ba mga kailangan natin dyan? So niready ko na siya para hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya ginawa. So eto, para sa tag dito sa buzzer, guys, sumasabay sa buzzer tong ilaw na to. So ito po ay kulay green na LED. So SMD LED po siya. So siya yung lalagay ko siya dito, guys. Ayan. Diyan po siya nakalagay. And then nalagyan ko siya ng super glue. Okay? Tapos papakita ko, guys, sa inyo kung saan ko i-connect itong mga to. Pero itong maliit na to, guys, sa positive. Tapos itong mahaba ay sa negative po yan. Dito po yan nakalagay sa may buzzer. Pero papakita ko pa rin yun sa inyo, guys, mamaya. Alisin ko muna to. And then kailangan ko ng battery. Ayan. So maximum voltage nito, guys, ay 4.2 volts. Maximum voltage nito sa input ay 5.5 volts. Okay, guys. 4.2, 5.5. So kaya niya, guys. Okay. So imbis na isa lang yung gagamitin ko na to, gagamit ko ako ng, guys, ng dalawa. Ayan. Ito, guys, ay galing sa disposable na vape. Okay? And then ito, kung makabili kayo ng TP4056 module na naka Type-C na agad, mas okay. Kasi yung akin ay naka-modified. So, kasi dati yan ay naka-ano lang to, guys, micro USB. So, naka-ganito siya, guys. Ayan, guys, oh, para nakita nyo. So, naka micro USB lang siya. Ayan, oh. So naka-modified na siya ng Type-C. Ayan. So pakita ko sa inyo, guys, kung ano yung minodified ko rito. Itakukuha lang ko ng isa. So ayan. So minodified ko rito, guys, ay itong LED. So ito po ay naka random LED pero naka slow po siya. So mabagal yung pagkaka-random niya. Tapos ito, guys, ay imbis na blue ay green na siya, guys. So ayan, guys. Syempre yung Type-C ang binago ko rito. Tapos yung R3, ito, guys, sa baba. So naka 1.2K yung dati, yung original, pero binabaan ko siya ng
1.8K. Okay? Kasi yung minute ng sobra to. Yung mismong TP4056 IC. Ayan. Okay, guys. So, yun lang guys. So, tatlo lang naman yung kailangan na ilagay ko rito. So, 1, 2, 3. Tapos, yung minodified ko na circuit, ayan guys. So, at least kitang-kita nyo. Ayan. So, meron ako ditong N-channel MOSFET. At yung dati niyang IC, dati niyang transistor guys, ito pa rin. Hindi ko guys binago yan. So, ito, yung negative niya, ayan, umikot, pumunta sa may backlight tester, may backlight niya mismo, ayan. Ayan. Tapos, yung output niya, ito, ituro ko nga. Wait lang guys. So, ayan guys. So, ito. Hindi makita. So, ayan guys. Ito, yung output niya. So, nagkaroon ng 1K. Tapos, pumunta rito sa kabila. So, 10K. Tapos, yung gitna niya, nakalagay dito sa may gate ng MOSFET. Tapos, yung source ng MOSFET, syempre nakalagay sa positive. Tapos, yung output niya, nakalagay sa may tag dito. Sa backlight mismo guys. Ayan. So kaya pagka naka-off siya, so hindi siya gagana. And then kapag naka-on siya, magbibigay ng negative to, i-on niya yung MOSFET guys. So kaya kung nakikita nyo is, ayan, gagana talaga siya guys. Ng tag dito. Gagana siya ng kahit kahit hindi nyo in-on yung eto, kahit hindi nyo i-on siya, gagana agad siya kasi nga nagbigay siya ng ground or nagbigay siya ng negative dito sa may gate nya. Ayan. So at least klarong-klaro sa inyo guys. So wala pong daya yan. Ayan, oh. Okay, so eto guys, hindi to nakadikit dito kasi negative to. Ito. Ayan guys, so negative tong capacitor, kaya hindi to guys nakadikit sa negative Ayan, nakataas po yan. So nakalagit lang siya sa may wire. Ayan, okay guys. So, alisin na natin to guys. So, mahaba ang video natin. Kasi nga, kailangan natin is full detail. Full tutorial. So, paggawa nito guys, syempre. So, mahirap na yung ano guys yung tulad nito. Ginawa ko to ng off-cam. Pero madali lang naman guys gumawa ng sorry guys. So madali lang naman gumawa nito ng LED na to guys kasi dalawang wire lang naman to So ayan. So bale nga pala, alisin na natin to para hindi sagabal. Ayan. So, kailangan natin ng fume extractor. Kasi natin to guys. Ayan guys. At
Lagyan ko muna ng LED. Ayan guys, alis na siya. So, dito naman tayo sa LED. So, eto guys, lalagyan ko lang ng ng super glue para hindi na siya gumalaw. So, babalik ako guys pag may super glue na siya. So, ayan guys, kung nakikita nyo, nalagay ko na siya. So, nalagyan ko siya ng glue. So, pangit man siya guys tignan, pero okay lang. Kasi, para lang mapakita ko sa inyo na, ayan, nilagay ko siya dyan. So, next natin guys ay, kailangan natin siyang idikit na rito. So, solda na natin siya guys. So, ayan. So, bale, etong wire na to guys, ilalagay ko siya rito sa pin number 8. Tapos etong mahabang wire na to, ilalagay ko siya dito sa may J3. Dito sa nag-iisa na to guys. Okay? So, syempre, hindi ko na papakita guys sa inyo kasi hindi ko gaano makita guys eh. So, ayan guys, kung nakita nyo, nakalagay siya sa pin number 8. Ayan. So, para walang daya guys. So, yun yung positive ng LED. Tapos yung isa, yung negative, ayan guys, sa may pin number 3 ng J3. Ayan. So, ibig sabihin yun yung sa taas. Yun kasi yung output niyan guys. Ayan. Okay. And then, syempre, lagyan na natin yung ano ba? Ano mas maganda? Wag muna tayo dito guys. Dito tayo. Ito. So, ilagay na natin tong TP4056 module. So, dito guys. Ayan. Bali nga pala guys, etong TP4056 module ay hindi kakasya yan guys. Katulad nito sa akin. So, ang ginawa ko ay binawasan ko lang yung mga gilid niya para magkasya lang siya guys. So, ayan ang kakalabasan niya. Okay? So, yung mga butas na dalawa kanina, ayun. So, para yan guys sa may ilaw. Para kita yung ilaw kung ano na nangyayari. Ayun o. Okay? So, kakabit ko lang siya guys. At babalik ako guys. So, ayan guys, at kung nakita nyo, nakadikit na siya. Ayan, nilagyan ko siya ng super glue dito. At nilagyan ko na siya ng soldering lead. Ayan, nakatint na siya. Ito naman, nilagay ko na yung mga wire niya guys. So, make sure na tama yung pagkakalagay nyo ng wire. So, sa akin, nakalagay dito kasi is yung plus niya na dito sa kaliwa. Tapos yung minus niya na sa kanan. So, positive yung pula, negative yung itim. So, dito naman guys ay, ayan. So, yung positive nito, may nakasulat kasi dito guys yung positive niya. Tsaka yung negative yan, no? Positive sa kaliwa, negative sa kanan. So, lahat ng kanan ay negative at lahat ng kaliwa is positive. So, ayan lang kakalabasan yan guys. Dalawa lang. And then, ito,
Ilalagay natin yan guys dito sa may TP56 module, TP4056 module. Ayan. So, dyan siya ilalagay guys, nakaganyan. Yan. Okay, so babalik ako guys kapag nakalagay na to. At nakalagay na to guys. So, ayan guys, kung nakikita nyo, at ayan, ang battery guys, ayan na. Tingnan nyo mabuti ang pagkakalagay ng battery. So, yung positive, ayan guys, dyan na. Ayun. Well, kahit etong dalawang to magkabaliktad, okay lang. Pero dito guys, sa dalawa na to, hindi pa pwede magkabaliktad to. Kasi, pagka yung battery, nilagay nyo dun sa taas, wala na siyang protection. Okay? So, ito okay lang to, kaya magbaliktad man to. Basta yung negative, guys, hindi pa pwede magbaliktad yan. So, yung output niya dapat nasa taas, tapos yung battery niya dapat nasa baba. Okay? And then, dito sa kabila, so, kailangan tama, guys, ha. So, yung negative niya, sa negative, tapos yung positive niya, sa positive. Kasi pag eto, nabaliktad nyo, etong mga transistor to or etong IC na to guys, sigurado ano yan, sunog yan. Pag nasunog to, matik to, sunog pati tong IC dito sa loob ng epoxy. Ayan. So, huwag kayong magkakamali dito guys. Okay? Wag na wag. So, binabalaan ko na kayo para hindi masira yung Zotac nyo, lalo na kapag ka-original pa yan. So, ngayon, syempre, andarin muna natin siya bago natin siya ikabit, guys. So, ayan, tignan natin kung anong mangyayari. So, the moment of truth, sana hindi umusok. Joke lang, guys. Ayan, ang lakas ng lakas ng LED niya. Yung backlight niya, guys. Oh. Diba? Accurate pa rin yung reading yan guys. Huwag kayong mag-alala. So yung nakikita nyo na parang gumagalaw-galaw na yun kasi ito guys. So nahawakan ko to. Tingnan nyo. Pagka nahawakan ko to, ayun o. Meron siyang reading. Pero pagka wala na. So hawakan ko ulit yung dalawa. Ayun o. May reading talaga siya guys. O, ngayon hindi ko hawakan. Kasi baka isipin nyo, bakit ganun nangyari doon sa may resistance niya naglolo ko. So ayan. At least alam nyo lang din guys. Okay? And then, kakabit ko na siya guys. Ito nga pala guys naglagay ako ng mga electrical tape dito sa mga tatamaan ng battery. Ito. So, ayan, yung tatamaan ng battery. So, make sure yung tatamaan ng battery sa inyo ay lagyan ng electrical tape. So, dito lalagyan ko rin to. Wait lang. Kailangan malagyan to. So, ayan guys, at may electrical tape na rin siya. So, lalagay ko na siya guys, okay? So, babalik ako guys kapag salpak na lahat. So, ayan guys, nagana pa rin yan. Huwag kayo mag-alala. So, ayan guys, at nakakabit na siya lahat. Ayan. Okay, so, try natin yung charger. Kung magcha-charge siya. Patay muna natin ito guys. Ayan guys, kung nakita nyo, nagcha-charge siya. Ayun. Ayan guys. So, nagbabago yung kulay niya. Diba? Nagbabago. Okay. And then, kapag full charge na siya guys, kulay green lang siya guys. So, ayan. So, okay siya guys. And then, tignan natin guys kung accurate ba yung resistance niya. Kasi baka sabihin nyo tinasa natin yung voltage, magbago na yung resistance. So, hindi po siya magbabago kasi nakalimit po siya doon sa IC. So, ito. Ay, sorry. So, yun guys hindi ko kayo tinadaya ha. So, kapag hinawakan ko siya, dapat magkaroon siya resistance. Ayan. And then, test natin ng 1 ohm. Ito. 1 ohm.
Ayun guys, sakto 1 ohm oh. Tapos sunod 10 ohms. Ayun, sakto 10 ohms. Ito 100 ohms guys. Nice, saktong sakto 100 ohms. 1 kilo ohms. Ayan. 0.995 o 96 oh. Galing, di ba? Oh. 10K. Oh, sakto, di ba? So, hindi siya magbabago guys kasi ililimit ng IC yung current at yung voltage divider niya guys is nandoon pa rin. 3.3 volts pa rin yung nasa voltage divider niya. So, ayan guys. At sana nagustuhan niyo yung video ko. Ay, wait lang guys. Try natin tong continuity test. Continuity test. Ito guys. Tingnan natin. So, sa 1 ohms dapat mag-buzz siya. Ayun, oh, di ba? So, dito mag-buzz siya dapat. Ayan, oh. Okay, good, guys. Okay na. So, kung may gusto kayong video na gawin ko, guys, mag-comment lang kayo. And then, gagawin natin yan as soon as possible. Syempre guys, busy kasi ako at yung project ko kasi about dun sa may piso wifi ay hindi pa rin tapos kasi yung mga component na kailangan ko ay sold out guys eh. So, ayan. Kaya magawa muna ako ng video about sa electronics muna. So, ayan guys. At huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.